Update sa amnesty application at sa issuance ng safe passes ating tatalakayin kasama si Attorney Lea Tanodra Armamento, Chairperson ng National Amnesty Commission. Chair Lea, magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Ma'am Cheryl. Ma'am, una po sa lahat, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung gaano karami na ang kabuuang bilang ng amnesty applications na natanggap po ng National Amnesty Commission? As of January 26 of this year, ang total po na natanggap namin na applications is 7,758. Ang majority po nun, 6,235, ay nanggagaling sa grupo po ng CPP, NPA, NDF. Ang sunod po, yung MILF, which is 1,001. And then, ang sunod po, MNLF, less than 500. At ang pinakamababa ay yung sa RPE, MP, RPA, ABB, which is 92. Check, ano naman po ang pamantayan ng NAC sa pagbibigay ng Safe Conduct Pass at gaano po ito kahalaga habang nakaproseso po ang amnesty application? Ang kailangan lang po namin para makapag-issue kami ng Safe Conduct Pass, kailangan lang po namin ng application na ma-receive ng opisina namin. Tapos, makita namin na ang applicant ay humihingi ng kanyang Safe Conduct Pass at siya ay may kaso na may warrant of arrest or meron siyang kaso na sakop ng amnesty na binibigay ng ating presidente. So, yun lang po ang hinihingi namin sa kanila. Attorney, speaking of Safe Conduct Pass po, perhaps we can elaborate more. Paano po ito nakakatulong sa mga aplikante para makapagproseso sila ng kanilang amnesty application nang hindi natatakot sa mga arrest warrant o paratang habang hinihintay nila ang resulta? Malaking bagay po ito kasi once na nabigyan ka ng Safe Conduct Pass, ang warrant of arrest mo, i-hold ang pag-serve sa iyo. So, ang mangyayari, makakagalaw ka na parang wala kang warrant of arrest. So, makaka-file ka ng application mo, makakakuha ka ng mga requirements na kailangan i-file mo sa amin para tumakbo yung iyong amnesty application. At the same time po, may humanitarian factor din po ito. Kung ikaw nag-grant ng amnesty, kung minsan ito po mga mga applicants, mga matatanda na, so kailangan nila pumunta sa doktor. Kailangan nilang pumunta sa mga hospital, and then kailangan nila mabisita ang kanilang miyembro ng pamilya. Actually may isa kaming magandang example sa Maguindanao. Maguindanao ba yun or sa Coronadal. Nagpasalamat siya at nabigyan siya ng Safe Conduct Pass dahil sabi niya, makapag-mall na kami ng mga anak ko. Yun lang ho, napakasimple ng kanyang atikain sa buhay. Kasi sabi niya, dahil siya ay dating rebelde, nagtatrabaho na siya, uwi siya kagad ng bahay. Kasi alam niya may warrant of arrest siya. Pero dahil nabigyan namin siya ng Safe Conduct Pass, sabi niya, nakakapamasyal na siya, nakabisita na siya sa mga kaibigan niya, at nakakasama niya na ang pamilya niya na mamamasyal. Yun po ang kagandahan doon. Attorney, paano po yung proseso, para lang din po sa kaalaman ng publiko, paano po yung proseso ng verification natin dito para hindi maabuso o gamitin ng mga oportunista itong Safe Conduct Pass? As you have mentioned, na lalagay sa hold yung kanilang warrant of arrest. Ganito po yun. Mag-apply sila, no? Titingnan ng ating local amnesty board, ng secretariat natin, na on its face, qualified siya for amnesty. So, ang gagawin natin, i-verify din po natin yan sa NBI, i-verify din natin po yan sa police, sa prosecutor's office, tsaka sa court. Kung tama itong mga allegations niya sa kanyang application form. Ang mangyayari po, ang ating basis for granting of amnesty of Safe Conduct Pass hindi lang sa allegation ng applicant, kundi po may data tayo na manggagaling sa different government agencies. Ma'am, tuloy pa rin po ba ang deadline ng pagsusumite ng amnesty applications na nakatakda po sa March 2026? Opo, ma'am. Sa ngayon po, ang deadline for the applications for the CPP-NPA, ma'am, is March 13.
2026, that is next month. Ang sa RP, MP, RPE, ABB, MILF, and MNLF, ang kanilang deadline to file their applications is until March 4, 2026. Sa ngayon po, last meeting namin with the NTF-ELCAC last year, there was an approved resolution by the NTF-ELCAC. The NTF-ELCAC is chaired by the President. There was an approved resolution that the application for amnesty will be extended for another 2 years. But that is still pending with the Office of the President. So nagko-complete staff work pa sila kung feasible po ba ito or hindi. Chair, I've always been curious, hindi dahil sa mag-apply ako, pero sa dami ng amnesty applications na ano po ba yung proseso sa NAC na mula sa pagtanggap hanggang sa pag-endorse sa Malacanang o at pag-approve ng application, and ano po yung magiging timeline ng mga to? Actually, humahaba ang proseso. So that sometimes discourages sa mga applicants. Kasi pagtanggap, hihingi sila ng safe conduct pass. So mag-issue kami ng safe conduct pass. Ngayon, ang obligasyon nila, sasabit nila rin mga requirements. Ang requirements mo, kailangan i-prove nila yung identity nila. So ID nila. So government-issued ID. Or ID issued by their organizations. Tapos, certification ng member nila ay ng kasamahan nila na sila ay membro ng 4 na grupo. Di ba? MILF, MNLF, RPA, ABB, tsaka CPP and PNDF. And then, pag nabuo na yon, magkakaroon ngayon ng meeting ang ating Local Amnesty Board. Ang Local Amnesty Board natin, composed of the local chief executive, the prosecutor, the PNP representative, and then we also have the Integrated Bar of the Philippines, saka sometimes religious group, business group, may mga representatives sa local community. And then sila magdidesisyon kung i-recommend nila ang grant ng amnesty. After that, forward nila sa amin. Kami yung National Amnesty Commission, composed of the Executive Committee. Ang Executive Committee natin composed of the Chairman of the National Amnesty Commission and the 2 commissioners. Ang duty po naman namin na yan ay to evaluate the form and substance. Parang impeachment din na you have to evaluate the form and substance. If we find it compliant, then papaikutin na po namin sa ex-officio members. Ang ex-officio members natin si Secretary ng Justice, Secretary ng Interior and Local Government, Secretary of National Defense, saka Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. So, maraming, pag nabuo namin yon, usually it takes us 1 month. Yung iikot lang yung papel sa amin, ha? And then, pag nabuo na namin, pag meron na kaming concurrence ng majority, forward na namin sa Office of the President for appropriate action. It can be denial or grant of amnesty. So doon nung matatapos kay Presidente. Kung bibilangin mo ang number of months na lumipas from the time nag-file sa application, 8 to 9 months. Okay. Mahaba. So maliban po dun sa lengthy process na nabanggit mo, attorney, sa nakikita niyo pong sa inyong observation, ano po yung nakikita niyo possible reasons o yung mga posibleng dahilan bakit meron pa rin mga aplikante na hindi nakukumpleto yung kanilang requirements, and paano po tinutugunan ng NAC? Usually po kasi ang sa tingin nila, dahil sila ay miyembro ng grupo na nagkaroon tayo ng peace agreement, akala nila hindi na sila mag-file ng application. Hindi po, individual po ang pag-evaluate. So, kailangan po papaintindihin natin sa kanila na hindi po dahil miyembro kayo ng grupo na may peace agreement, tayo okay na. Hindi po, individual. And then, kung minsan po, di ba nakatira sila sa mga bundok, sa mga conflict-affected areas pa rin, so mahirap bumaba. Kung minsan kailangan ng pamasahe, kung minsan may mga warrant of arrest sa mga nagtatago. So, ginagawa namin, ang aming local amnesty secretariat, yun ang pupunta sa lugar nila, and then, dahil may warrant of arrest sila, mag-issue muna ang chairperson ng local amnesty board, which is usually the prosecutor, na muna yung provisional safe conduct pass para hindi ma-aresto yung tao.
So, yung syempre, sa amin din, ang difficulty din namin, kuminsan, dahil we are just representing them, minsan nahihirapan kami mag-access ng records nila sa court. Kuminsan ang court ayaw pakita sa amin. May ganyan. So may mga kailangan ng coordination sa natin sa other government bodies kasi otherwise medyo may hirap kami doon. Kaya may meeting kami kay court administrator for this. Okay. Pahabol ko lang, attorney, paano po halimbawa yung isang tao, bago pa man din siya makapag-apply ng safe conduct pass, na-aresto na. Pero willing po siya mag-apply for amnesty. Paano po magiging proseso? Sinasabihan na po namin yung police. Okay. Tsaka we are closely coordinating with the police. Okay. So mabuti naman ito si Chief PNP, si Chief Nartates. So nagkaroon kami ng coordination meeting. So he issued a directive sa mga police na i-respect ang safe conduct pass. And then pag alam namin na may warrant of arrest yung tao at nagtatago, kami ang pupunta doon at issuean siya ng provisional safe conduct pass. Attorney, meron po bang mga karagdagang programa ang NAC para sa mga taong nabigyan ng amnesty at ano-ano po ang mga ito? Ano po yun, Director Cheryl? Meron kaming tinatawag na balik karapatan. Kasi di ba, pag nabigyan ka ng amnesty, ang effect noon parang wala ka na commit na crime eh. So, kailangan pupunta kami sa court, mag-file kami ng motion para i-dismiss ang mga kaso nila by virtue of the amnesty granted by the President. We also provide the National Bureau of Investigation saka PNP ng grant of amnesty ng Presidente para ma-erase ang kanilang kasalanan. Kasi ang effect ng amnesty kasi parang nakalimot tayo na nagkasala sila. So ang mangyayari, pag humingi sila ng police at saka NBI clearance, cleared sila. Wala silang naging crime committed, yung ganoon. And then, kino-coordinate po natin sila sa other government agencies for their livelihood, yung kanilang housing, yung kanilang mga... ang dami kasi nating government agencies na tumutulong eh. So, kino-coordinate natin lahat yan. So, may mga MOA kami sa DSWD, so may MOA kami kay DILG. Ang dami natin parang whole of government approach ang dating para sa ating applicants. Well, Chair, bukod doon sa mga nabanggit, ano po yung mga hamon na kinaharap ng NAC at sa pagpapatupad ho ng amnesty at safe conduct issuance, lalo na ho sa mga apektadong sa aspetong koordinasyon at sa iba pang ahensya at lokal na komunidad? Talaga ho, malaking hamon sa amin yung safe conduct pass na dapat igalang ng ating law enforcer. Kasi po, there are instances na yung ating mga kapulisan, kahit pakitaan na sila ng safe conduct pass, ini-invite pa rin nila yung tao sa police station. Sabi ko nga sa kanila, kung ako yung tao, ako na to ha, matatakot ako pag dalhin mo ko sa police station. So we now agreed na hindi na nila dadalhin sa police station. Right there and there, kung saan nila na harang, i-verify na nila. Para ang tao naman ay hindi ma-discourage na mag-apply ng safe conduct pass dahil rirespetuhin ng police. So far ngayon, naaayos na namin yung ganong klaseng problema. Speaking of encouragement, attorney, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nais mag-apply ng amnesty sa NAC. Ito po, hinihingi ko sa lahat na kung kayo po ay naging miyembro ng 4 na grupo ng CPP, NPA, NDF, ng RPMP, RPA, ABB, MILF at MNLF, please, mag-file na po kayo ng amnesty. Wala naman pong mawawala sa inyo kung wala kayong naging kaso. Ang importante, naka-file kayo before the deadline para po ma-process natin. Ito na pong pagkakataon na binibigay ng gobyerno para sa ating mga kapatid na nagrebelde sa pamahalaan natin. Kasi after this, baka after the next administration, wala na to. So take advantage of it. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lea Tanodra Armamento, Chairperson ng National Amnesty Commission.